CDB po, tsaka fecalysis po yung Yan kanya. lang. Kasi na CBC naman na po siya. At test sa blood parasite po. Isa. Sorry. One last tulong. Okay, sa kwet. Ulitin ko lang po yung kanina. Sa T4 po, hindi pa po advisable. Recommend, pwede po siyang, hindi po siya priority as of now. Okay. So, ang pinakauna po natin ay yung pinaka-chief complaint po sa kanya, which is yung pagtamlay po sa pagkain. Okay. So, yun po muna yung i-identify natin kung ba't wala pa rin po siyang appetite hanggang. Okay. So, yung T4 po kahit pag nawala na lang po siyang signs and symptoms. Okay po. Okay, sige. Salamat. Mababa po niya, nakabase po dun sa findings po sa kanya nung last na mababang platelet at saka dun sa nakita po natin sa stool po niya sa microscope. So sa microscope po, kung makikita nyo po, sobrang increased po yung mga rod-shaped bacteria. So sobrang dami po niya. So normal po na may bacteria sa stool, pero yung ganito po kadami na may overgrowth na po ng bad bacteria, magkokos po talaga siya ng sakit sa tiyan at pagdumi po ng malambot. Tapos, usually din po siyang nakikita sa mga dogs po na may blood parasitism. Lalo na po kung positive po for babesiosis kasi protozoa po siya. So, para po siyang amoebiasis po sa tao. Tapos, nakitaan po din po natin siya nung tinatawag po na Giardia thrombocytes. So, meron din po siyang parang amoeba po talaga ng tao. Tapos po, mag-shift po muna tayo sa mga oral medications at saka supplements na pang-boost po ng appetite tsaka pampataas po ng platelet. So, itutuloy niya pa rin po yung doxy. So, depende po sa inyo kung gusto niyo pong ituloy yung injectable, pero pwede rin po siyang mag-shift sa oral. So, para hindi din po siya travel habang nagme-medication po. So, pwede po siyang bigyan ng doxycycline, 1.4 ml po, every 24 hours. So, once a day lang po siya for 27 days after po siya kumain. So, dapat may laman po yung tiyan. Tapos, yung para sa nakita po nating giardiasis at saka severe po na overgrowth ng bad bacteria sa bituka, magme-metronidazole po siya, 2 beses po siya sa isang araw, 2.3 ml, for 10 days lang po yun. So, dapat may laman din po yung dyan. So, kung wala po siyang appetite, dapat po ay assisted feeding po siya. Okay. So, ang recommended food po muna sa kanya ay yung pagkain din po na makakatulong na mag-form po siya ng matigas po na dumi. So, gastrointestinal food po. So, para madalian din po kayo, kasi wet food po siya. So, pwede nyo po siyang i-blender, haluan po ng konting water, tapos assisted feeding po. So, gagamitan po siya ng syringe. Okay. Tapos po, yung pang-boost po ng platelet, 3 ml po siya, isang beses lang po sa isang araw for 14 days. So, nilagay ko na lang po siya ng tanghali kasi hindi po siya pwedeng isabay ng doxycycline. So, may mga time na rin po siya. Tapos, yung mga supplements po niya, ito sa Mercury po siya nabibili, pang-boost po siya ng appetite. So, 2 ml po siya once a day. So, maganda maumpisahan din po siya kahit bukas or mamaya. Okay. So, medyo mas effective po siya na pang-boost po ng ng appetite po ng aso. Okay po. Tapos, si number 5 po ay pang-protect, organ protectant lang po siya. So, para sure lang po tayo na hindi po siya magkakaroon ng irreversible damages po habang nag-antibiotics. So, 1 ml lang po siya once a day for 30 days po. Si number 6, siguro familiar na din po kayo sa kanya. So, liver protectant din po siya na may appetite booster. 4 ml po siya 2 beses sa isang araw for 14 days. So, sa mga gamot po niya, ang pinaka hindi pwedeng isabay sa doxycycline ay si number 3 po. Okay po. So, ito naman pong mga supplements, hindi po siya stricto na may laman ang tiyan. So, kaya ihiwalay nyo na lang po siya sa mga antibiotics. So, isang antibiotic niya po once a day lang naman po. Tapos, yung isa twice a day po. Okay. Tapos, ito po yung recommended food po niya. Tapos, ayun po, i-monitor nyo na lang po sa bahay kung magkakaroon po siya ng
mga reaction po sa gamot, kasi update nyo na lang po kami sa mga number po namin. Opo. Tapos kapag wala pong significant improvement after 24 hours, saka ko lang po i-recommend si confinement. Okay. Tapos kapag after 2 days po, wala pa rin po siyang appetite, malambot pa rin po ang dumi, mag-PCR testing po tayo for blood parasitism. Okay. Tapos, kapag naging okay naman po siya, nagkaroon ng improvement within the next 2 days, ang follow-up niya na lang po ay sa August 1 for CBC po. So, check lang po natin kung magno-normal po yung kanyang platelet. Tapos, kung magiging okay po siya, yung improvement po ay makikita pa po natin within the next 1 to 2 days po ng pagbibigay ng gamot. Okay. Kasi ang antibiotics po bago mag-work po ay mga at least 2 doses po bago po tayo makakita ng improvement. Opo. So, ipiprint ko lang po ulit ito kasi sa photo printing, baka mabura po kasi. Opo, Mabura opo. po siya. Okay po. Tapos pwede nyo rin po, videohan na negative po siya for December. Okay, thank you. So, para maiwasan din po yung stress natin. Mm. So, lahat po muna ay room rest, tapos oral medication. Tapos, update nyo na lang po kami sa Okay. Hello po ulit mga Kabaraka Family. Yan. Ngayon po, pauwi na po kami ngayon ni Mayor. Na-test natin po siya sa distemper pero negative naman po siya. Kaya okay naman po. Tsaka may mga supplementary po siya na inumin. Ayan po, may mga paliwanag naman po si Doc. May mga paliwanag naman po si Doc. Ipopost na lang po namin para maintindihan nyo rin po kung ano po yung sinabi po sa kanyang findings. Maraming po salamat sa lahat po ng mga magpe-pray at magmamahal po sa aming Baraka Family. Lalo na po kay Mayor. Salamat po, salamat. Uwi na po kami. God bless. Salamat po.